Ang mga storya sa channel na to ay base sa karanasan ko at sa karanasan ng aking mga kaibigan at sa mga kwento ng matatandang aking nakasalamuha. Ang unang kwentong inyong maririnig ay base sa aking karanasan nung ako ay bata pa. Ang pamagat ng ating kwento ay ang manananggal at si Mang Juan. Ang kwentong ito ay naganap noong 1995. Di ko na maalala yung eksaktong buwan, basta ang naalala ko lang ay grade 5 ako noon. Nakatira nga pala ako sa North Caloocan nung panahon na yun at wala pa masyadong tao sa lugar namin. Kaya halos lahat ng tao noon ay magkakakilala. Naalala ko pa, ang mga daanan noong panahon na yun ay puro lupa at kapag umulan ay sobrang maputik. Pero noong panahon na yun ay tag-init at mahangin, kaya madami kang makikitang saranggolang lumilipad, lalo na kapag alas 3 ng hapon. Isang araw, umakyat ako ng second floor ng aming bahay. Pero yung bahay nga pala namin ay abang lang yung second floor. May hagdanan para makaakyat ka, pero pagdating mo sa taas ay makikita mo yung pader, paikot ngunit hanggang bewang ko lang. Dahil wala pang masyadong tao sa lugar namin, ay konti pa lang ang makikita mong bahay. At nung panahon na yun, ay wala ka pa din makikitang mga bahay na naka second floor na talaga. Halos kagaya lang ng sa amin, mga nakaabang lang din. Kaya sobrang layo pa ng matatanaw mo. Habang nakatayo ako sa second floor namin, ay tinitignan ko yung ilog dahil matatanaw mo na siya sa pwesto ko. Medyo malayo lang pero matatanaw mo kung may tao. At nagbabakasakali din ako na makita ko yung mga kaibigan ko at susunod na din sana ako. Pero hindi ko sila nakita. Habang nakatingin ako sa ilog, may nakita akong isang lalaki na nakaupo sa puno na lagi namin tinatambayan. Yung puno nga pala na yun ay puno ng mangga. At ang tawag ng mga nakaabot sa punong yun ay manggang higa dahil yung puno ay nakatagilid ang pagtubo kaya makakaupo ka sa katawan niya. Hindi ko maalala kung ano yung ginagawa ng lalaking nasa ilalim ng puno. Pero naalala ko, nakaputi siya. Tapos ang tagal ko siyang tinitignan noong mga panahon na yun. At nakita ko na lang may lumabas na pakpak sa likod niya na parang pakpak ng paniki pero malaki. Tapos lumipad siya at parang wala lang sa akin. Nakatingin pa rin ako para bang na-hypnotize. Habang tinitignan ko siya, nakailang ikot din siya bago ko napansin na yung paglipad niya ay parang hindi nagbabago yung direksyon. Paikot-ikot lang siya. Parang buwan lang na umiikot sa mundo. Natauhan na lang ako nung napansin ko na parang bahay namin yung iniikutan niya. Malayo naman siya sa akin pero habang sinusundan ko siya ng tingin, mas lalo akong kinakabahan. At yun nga, habang tinitignan ko siya, napasabi ako na, hala, bahay nga namin yung iniikutan niya. Sobrang takot ko pa nun, ay bigla na lang akong dumapa. Ang bilis ng tibok ng puso ko nun. Di ko alam kung tatakbo ba ako sa bahay namin, kasi baka makita niya akong bumaba. Tapos, puntahan niya ako sa bahay namin. Hindi mawala-wala yung kaba ko nun. Pero dahan-dahan ako gumapang sa pader namin nun. At dahan-dahan ako sumilip. Tapos, akala ko wala na siya nun. Yung pala, umiikot pa din siya, pero nasa bandang likod ko na. Malayo naman siya nun, pero grabe ang takot ko nung mga araw na yun. Nung paglingon ko sa kanya, doon ko lang napansin na yung katawan niya ay kalahati lang at may nakalaylay sa bandang baba ng tiyan niya. Doon ko naalala yung sinabi sa akin ng kaibigan ko, na yung manananggal daw, hindi kagaya ng pinapakita sa TV. Kasi ang manananggal daw ay nakalaylay yung bituka pag lumilipad. Kwento daw sa kanya ng papa niya. Nung nakita ko yung nakalaylay sa tiyan niya, bigla na lang ako napatanong sa sarili ko. Kala ko ba gabi lang lumalabas yung manananggal? Sa akala ko, babae lang manananggal. Kakainin ba niya ako pag nakita niya ako? Tapos bigla ako na lang naisip na siguro nakita niya ako. Kaya dali-dali ako tumakbo nun, pababa sa amin. Nagtago ako sa ilalim ng kama ko. Tapos nakakumot pa ako. Takot na takot ako noon. Sa sobrang takot ko pa, di ko na malayan ako lang pala yung tao sa bahay namin.
Dumating yung mama ko nun. Tinawag ako. Pagtawag sa akin, sabi ng mama ko, "Anong ginagawa mo dyan sa ilalim ng kama? Nakakumot ka pa, ang init-init." Hindi ko na sinagot si mama nun. Naalala ko lang may pagkain siyang binigay sa akin. Hindi ko na din maalala paano nawala yung kaba ko nun. Lumipas yung ilang linggo o buwan siguro nun. Basta nakalimutan ko na yung nangyari sa second floor namin. Tapos umulan, napakalakas. Mga ilang araw yung ulan na yun. Walang tigil. Na-realize ko na napakalakas ng ulan ng mga panahon na yun kasi walang lumalabas nun at hindi kami pinapayagan na maligo sa ulan. Naalala ko pa pala bago umulan nun. May nakita ako lumilipad na bibe. Sinabi ko sa papa ko yun. Sabi ko, "Pa, lumilipad pala yung mga bibe." Sabi sa akin ni papa, "Pag nakakita ka ng lumilipad na bibe, magkakasako na." Tapos yun na nga, grabe yung ulan noon. Sobrang lakas. Ang tanging libangan ko lang noon ay makinig ng radyo. Buti na lang din yung radyo ni mama, di battery lang. Pinapakinggan ko pa noon, Kapitan Pinoy. Ngayon pag naaalala ko, natatawa ako sa intro ng Kapitan Pinoy. Search nyo na lang yung Kapitan Pinoy para matawa din kayo. Sa mga hindi nakakakilala kay Kapitan Pinoy. Balik tayo sa kwento ko. Pagkatapos umulan nun, lumabas ako ng bahay, pumunta ako sa kanto ng iskinita namin at nakatingin ako sa malayo. Gaya nga ng sabi ko, wala pa masyadong bahay noong mga panahon na yun. Kaya malawak pa talaga yung matatanaw mo. Habang nakatingin ako sa malayo nun, nakita ko yung mga lupa, gumuguhop, palapit sa akin. Ginawa ko, tumakbo ko pabalik ng bahay namin. Grabe takot ko nun. Buti na lang wala pang mga bahay sa lugar na gumuho noong mga panahon na yun. Panigurado sira-sira yung mga bahay na yun kung naabutan nila yung pagguho nun. Ngayon, ang tawag sa lugar na yun ay Damayan. Di ko alam kung bakit Damayan yung tawag dun. Lumipas ulit ang ilang araw, sa harap ng kanto ng iskinita sa amin, sa parting gumuho, may nagtayo ng bahay. Ang dingding niya ay gawa sa plywood at ang sahig niya ay gawa sa kawayan. Ang bubong niya ay gawa naman sa yero. Tapos mataas ang sahig niya sa lupa. Kasi naalala ko, nung medyo matagal na sila sa lugar namin, naglalaro kami sa ilalim ng bahay nila at napakadaming kabote. Iniisip pa naming magkakaibigan. May mga duwending nakatira. Dalawa nga lang pala silang nakatira doon sa bahay na yun. Si Mang Juan at yung anak niyang babae. Tawagin na lang natin sa pangalan Jen. Hindi ko kasi maalala yung pangalan ng anak niya. Si Mang Juan, natatakot kami doon kasi napakasungit nun. Tapos, yung anak niya, hindi namin kinakausap yun o nilalapitan. Lagi din kasi wala yun sa bahay nila. Kung nandun man, ay sobrang daming kasama laging mga lalaki sa bahay nila. Kaya din siguro lagi silang nag-aaway magtatay. Isang umaga, lumabas ako ng bahay para mag-almusal. May nagtitinda kasi ng almusal doon sa amin. 5 piso lang. Mamimili ka, sopas, champurado, pansit o spaghetti. Spaghetti lang lagi kong pinipili nun. Yung nagtitinda nun, si Ate Rosa, nanay ng kaibigan ko. Lagi kami inuutusan nun dati. Kadalasan, libre na yung almusal pagkatapos niya kaming utusan. Inuutusan niya ako maghatid ng pagkain kay Mang Juan. Kasama ko pa noon yung kaibigan kong si Edgar. Dalawa kami naghahatid ng pagkain. Gagawin namin, tatawag lang kami sa pinto ni Mang Juan. Tapos sasagot na siya. Sandali lang. Sasagot na kami na iiwan na lang po namin sa pinto. Sabay takbo na kami. Kasi natatakot kami kay Mang Juan. Dahil nga napakasungit, pakiramdam namin papagalitan kami tuwing nakikita kami. Pagkatapos nun, balik na kami kay Ate Rosa para sabihin na nahatid na namin yung pagkain. Naalala ko nga si Edgar, tinanong niya si Ate Rosa kung nasan na yung anak ni Mang Juan. Sabi ni Ate Rosa, matagal nang umalis, iniwan na siya dyan mag-isa. Nung kinagabihan, sobrang dilim sa amin nun. Madalas kasi brown out nun, palibasa bundok pa kasi nun sa amin. Wala pa talagang Meralco sa amin nun. Sa tawid ilog pa kinakabit yung wire. Sobrang layo. Kaya pag natanggal, kinabukasan na mababalik. Minsan pa may nag-aalis talaga ng kuryente. Palibhasa, illegal kasi. Dahil walang kuryente, hirap matulog. Kaya habang nag-aantay ng kuryente, lumalabas lahat ng tao nun. Yung mga tatay namin, nag-uusap-usap. Yung iba, nagigitara at nagkakantahan. Naalala ko nun,
nag-aya maglaro ng tago-ampong yung mga kaibigan namin. Pero kami ni Edgar, nakalimutan na namin magtago nun. Si Edgar kasi nakatayo lang, nakatingin sa bahay ni Mang Juan. Pero malayo kami nun sa bahay, kaya di masigurado ni Edgar kung ano yung tinitignan niya. Kaya tinawag niya ako nun. Tinatanong niya ako kung nakita ko daw ba yung nasa bubong ni Mang Juan. Tinanong ko siya, ano ba yung nasa bubong ni Mang Juan? Sabi niya, may lalaki daw na may pakpak ng paniki na nasa bubong ni Mang Juan. Biniro ko pa siya nun. Sabi ko, baka ininom mo yung mutyo ni Papa mo ha. Sabay tawa ako. Pero si Edgar nakatingin pa din sa bubong ni Mang Juan. Ako naman, hindi ko talaga makita kung ano yung nasa bubong ni Mang Juan. Kaya sabi ko, tara, puntahan natin. Tignan natin kung ano yung nasa bubong ni Mang Juan. Kaya pinuntahan namin yung bahay ni Mang Juan. Nung malapit na kami sa bahay, biglang nagsalita si Edgar. Hindi naman siya sumigaw, pero ang lakas ng boses niya. Sabi niya sa akin, bumaba sa likod ng bahay yung lalaki. Sabay takbo si Edgar, papunta sa pinanggalingan namin. Tumakbo na din ako. Nakatayo lang ulit kami doon, kasi si Edgar pinagmamasdan pa din yung bahay ni Mang Juan. Tapos yun na nga, may lumabas na lalaking nakabelo, galing sa likod ng bahay ni Mang Juan. Naglalakad papunta sa kinakatayuan namin. Nakayuko lang yung lalaki. Si Edgar naman, noong mga oras na yun, napahawak sa braso ko. Sa takot siguro. Ako naman, inaalis ko yung kamay ni Edgar. Ang sakit kasi. Pero hindi ko matanggal. Inalis na lang niya nung malapit na sa amin yung lalaki. Sabay tumalikod siya. May dalawa kaming kaibigan naghaharutan. Yung isa tumakbo. Nabangga niya yung lalaki. May sinabi sa kanya yung lalaki. Pero hindi ko narinig. Kaya nung nakalampas na yung lalaki sa amin, lumapit ako sa kaibigan kong nakabangga dun sa lalaking nakabelo. Tinanong ko siya, anong sabi nung lalaki sa'yo? Sabi daw nung lalaki, mag-ingat ka bata, hindi lahat ng nababangga mo ay tao. Tapos biglang dumating si Kuya Toto. Na humahangos, sabi niya sa amin, nakita niyo ba yung dumaang lalaking nakapandong? Sabi namin, opo, kakadaan lang. Nung ituturo na namin yung lalaki, nakita namin napakalayo na sa amin. Nagulat kaming magkakaibigan na napunta agad siya sa ganong kalayo, samantalang kakadaan niya lang. Sabay sabi sa amin ni Kuya Toto, aswang kasi yung nakapandong na yon. Sabay takbo si Kuya Toto, papunta dun sa direksyon nung nakabelong lalaki. Pagkatapos nun, nagkailaw na, kaya balikan na lahat sa bahay. Di ko na maalala yung pinapanood ko nun, pero pagkatapos manood, natulog na ako. Kinabukasan, umaga nun. Pumunta ulit ako kay Ate Rosa para mag-almusal. Nakita ako si Edgar nakaupo, kumakain na. Ako, bibili pa lang ng almusal nun, sabi ni Ate Rosa, abot mo muna kay Mang Juan yung pagkain niya. Pagbalik mo, libre ko na ulit almusal mo. Tuwan-tuwa ako nun. Siyempre, libre ulit eh. Sabi ko kay Edgar, maya mo na tuloy ang pagkain mo. Samahan mo muna ako kay Mang Juan, hatid natin tong pagkain niya. Huminto sa pagkain si Edgar. Sinamahan niya ako. Pagdating kila Mang Juan, tumatawag kami. Walang sumasagot. Kaya kumatok ako. Pagkatok ko, bumukas yung pinto ni Mang Juan. Yung pinto kasi niya, plywood lang din. Yung lock makalumang style. Yung putol na kahoy. Tapos may pako sa gitna, pipihitin mo lang para malaki yung pinto mo. Pero nung kumatok ako, hindi nakalak. Kaya bumukas yung pinto. Sumilip ako. Pagsilip ko, nakita ako si Mang Juan nakahiga. Yung ulo niya malapit sa pinto. Nakahubad ng damit. Di ko maalala kung pati pambaba nakahubad siya. Pero grabe yung itsura niya nun. Hindi ko makakalimutan yun. Nakanganga si Mang Juan. Tapos, nung gigisingin ko na siya, napansin ko may lumalabas na itim na langgam sa bibig niya. Kaya sabi ko kay Edgar, Ed, patay na si Mang Juan. Sumagot siya sa akin, baka marinig ka ni Mang Juan, lagot ka. Sabi ko sa kanya, tignan mo, halika dito. Nilalanggam yung bibig niya. Lumapit si Edgar. Hinila yung kamay ni Mang Juan. Pero parang humila ka ng manika. Nahila yung buong katawan ni Mang Juan. Pagkahila niya, tumakbo agad ako kasi natakot ako eh. Pumunta agad kami pabalik kay Ate Rosa at sinabi namin yung nakita namin. Habang kumakain kami, pinuntahan nila Ate Rosa yung bangkay ni Mang Juan. Nung naubos na yung pagkain ko, bala ko pa sana makiosyoso. Kaso nakita ko yung mama ko, nakatayo sa malayo. Tinatawag ako, bakit daw ang tagal ko mag-almusal.
Kaya kwento ko kay mama yung nangyari. Kinahapunan nun, nakita ko si Kuya Toto. Tinanong ko siya kung alam na niyang patay si Mang Juan. Sabi niya, oo, kami nagbuhat ng bangkay nun. Wala ngang laman loob yung katawan niya, kaya sobrang gaan. Magtataka ka daw kasi wala daw kasugat-sugat pero wala nang laman loob yung katawan. Sabi niya, yung lalaki daw na nakapandong kagabi yung may kagagawan nun. Nung sinabi niya yun, doon ko lang napagtanto na, oo nga, baka yun yung may gawa. Kwento ko sa kanya, si Edgar kagabi may nakita daw na lalaki sa bubong ni Mang Juan tapos tumalon sa likod. Sumagot siya. Yun nga yun, tinitingnan ko yung lalaki na yun tapos sinitsitan ko kaya nagpatihulog sa likod ng bahay ni Mang Juan. Pagkababa nun nakita ko parang may inaayos sa bewang niya. Nagmadali ako kumuha ng gulok. Pagbalik ko, yun na nga, nakatakbo na. Tinanong ko pa nga kayo kung nakita nyo. Pagkatapos ng kwentuhan namin, umuwi muna ako saglit. Nung medyo madilim na, lumabas ako kasi bala ko sana maglamay nun kay Mang Juan. Pero wala akong nakitang lamay sa bahay nila. At hindi na din binurol sa bahay nila. Di ko alam saan binurol, pero hindi na ako nag-abalang alamin. Hanggang dito na lang muna ang storya natin. Salamat sa pakikinig.